Pagpalang araw po mga kabisyo. So, andito ngayon tayo sa ating munting taniman na ating cucumber o pepino. Bigyan ko lang po kayo ng konting tips kung paano ba mas madali o mas mabilis nating mapalaki at mapaganda yung ating mga tanim. Hindi lang po sa pepino, kundi sa lahat po ng pwede nating itinanim o mga pananim na cropping. O gulay man yan o prutas. So, tara, mag-intro muna tayo mga kabisyo. Let's go habang malamig-lamig. Since ilang araw pong umulan kasi dito sa aming lugar, so almost days na maulan. So kaya po talaga naman ang mga damo sa ating pananim ay bilis din po nilang lumaki. Kung gaano po kabilis lumaki yung ating tanim, ganun din sila kabilis dahil sila po ay nagiging kompetensya ng ating mga pananim. So, once na maglagay po tayo ng any fertilizer o pataba sa ating mga tanim na gulay o ano ba pong tinanim natin, yan po ay nagiging terrible o competitors na sa ating mga binibigay. So ito po yung isang tips na ating kailangan gawin kung wala tayong plastic mulch sa ating tanim. So ito po yung itim na nilalatag sa bawat plat na kung saan po bubutasan at dun po itatanim kada butas yung ating mga cropping. So maganda po maglagay nun. Paano naman po kung wala tayong pambili o hindi natin afford yun? Sana all. Mano-mano tayong mag-weeding o magtatanggal po ng damo. Since itong akin pong area na hindi naman po ganong kalaki o kalawak, so kaya hindi po muna siya nilagyan ng plastic mulch o yung plastic mulch. O, hindi po ako nag-mulching. Ang ginawa ko na lang po, so, ang ginagawa ko po para mapanatili yung ganda at lusog ng ating mga pananim, so pagtatanggal po ng damo sa kanyang puno o sa kanyang palibot na ugat. Kasi nagiging kompetensya po niya ito sa bawat inilalagay nating pataba o fertilizer. Kumakain din po yan. Kaya nga po tayo nagpro-proning o nagkakandak tayo ng proning para naman po yun sa mga sanga na hindi dapat nang manatili sa ating puno para mabilis po yung paglaki ng ating halaman na tinanim o ating gulay. So isa din po ito na paraan para mas mabilis yung paglaki ng ating halaman, yung pagtatanggal po ng mga damo o pagwe-weeding natin. So yan, lalo na kasi pagka may araw na bulan tapos po ay iinit, ay asahan nyo po yung mabilis na pagtubo ng mga ito dahil tataka po kayo dahil kahit wala silang mga similya o wala tayong butong tinanim, ay bakit may tumutubo? So kahit nga maglagay tayo ng lupa, tapos ay lagay natin yan sa isang container, let's say sa sako o sa plastic bottle man po yan, ilang buwan, ilang araw, linggo ang lumipas, magtataka po kayo at mayroong mga tumutubong damo. Wala naman po tayong tinanim doon na buto. Okay lang po sana kung ito'y nakakain itong mga damong to, kahit hindi na natin tanggalin. Ang problema po kasi karibal pa nila to kaagaw pa sa mga nutrisyon na kailangan ng ating mga halaman. Kaya mas maganda po atin nilang silang bunutin. So balik ko lang po yung kanina about sa mulching. So napakaganda rin po nun yung ganong method kung paglalagay tayo ng plastic mulch. Kasi unang-una po time consuming ang pagbubunot po nito, lalo na kung malaki yung ating area na tinaniman. So, syempre, malaki. Mas marami po tayong bubunutin. O mas mahaba o mas malawak ang ating lugar na pagbubunutan. Kung mayroon po kayong budget, mas maganda po yung nakamulch siya. So, yun po yung isang way na magandang gamitin natin. Lalatagan natin siya ng mulch para po hindi na tayo mag-uubos ng oras para pagbubunot ng damo. So, yun po yung isang paraan. Kasi ito po ang number 1 talagang kaagaw ng ating mga tanim, yung mga damong ito. So, yan. Ano po yung pagbibigay ng ating program o paglalagay natin ng program, napatan natin siya ng program about
fertilization guide kung tuwing kailan o schedule po ba tuwing kailan tayo magbibigay ng granule fertilizer, and then kailan tayo mag-apply ng ating dito foliar fertilizer. So yun, kailangan po ng ating mas maganda kung maglagay tayo ng program o guide sa ating mga tanim para po hindi natin malimutan na kailangan pala nating mag-spray ngayon. So pagkatanim pa lang po, dapat may schedule na. Kumbaga po, may schedule na tayo na sinusunod para sa ating mga tinanim na crop po na ating halaman. So, para po, let's say, ako po, ang ginawa ko, every Monday, granule fertilizer ako. Every Monday po, naglalagay ako ng granule fertilizer, drenchman po, side dress. So, ito yung aking method. Pero sa akin lang po, mas ano ko po kasi talaga yung drench, yung tinunaw sa timba. Kasi para lang sa akin naman po itong opinion. Madali niya kasing ma-absorb yun kasi melt na siya tunaw sa tubig. Pag dimos natin sa lupa, sa ugat, diretso agad sa kanyang. Absorb niya po agad yun. Then kasunod po, every Webes, after 3 days, mag-apply naman po ako ng foliar fertilizer. I-spray ako siya. Then, pagdating naman po ng Sabado, doon naman po ako nagkakandak ng insecticide or fungicide. If needed lang naman po yun, kung kailangan ng ating halaman. Kung hindi naman po at nakikita natin maganda, malusog, wag na muna. Pero, at least po, every 2 weeks, interval o pagitan ng 2 weeks, mas maganda rin po magbigay tayo kahit, kumbaga po, pang-prevent lang, pang-prevention. Para kumbaga po, hindi na agad siya tamaan ng sakit. So, yun po. Yun po yung mga technique na nagawa ko sa aking, dito sa aking taniman. Para po mapanatili yung lusog, yung ganda ng ating halaman, at yung sakit. So, yung po mga pamamaraan. Ito na po siya karapal, kalago. Yan. Halos makasing taas ko na. Ito po yung mga iba niyang bunga. Mga katago sa ilalim. So, yan. Ito po siya. Yan po yung ating 5 weeks old. Yan. Nakasampa na po sa itaas. So, ito po yung kanyang mga ibang bunga. Hindi lang po natin makita. Iba po nang nasa ilalim yung ibang mga bunga. Then, nakapag-harvest na rin po pala ako dito. So, yan. Ang variety po na to ay from East West Seed. So, Mega C F1. So, yan. Kaya po, kung magandang buto, maganda rin ang magiging resulta. So, yan po yung banyang mga bunga. So, yan. Next nating harvestin. Ito naman po sa kabilang side ng aking tanim ay mga talong. Na kung saan po, yan. Bulaklak na yung iba. So, yan. Ito po, yung ating mga cucumber o yung pipino natin. Na talaga naman pong kapal na ng dahon. So, yan. Dahil ilang araw pong nag-inulan, so, ilang araw tayong libre sa dilig. So, yun nga lang po, sabi ko nga po, si damo, yan, kasama rin paglago. Kapal niya, kapal din ng damo. So, di bali lang po, kasama po sa challenge ng ating tinahak na landas o yung pagtatanim. Kaya, kailangan tanggalin natin yan. So, yan po yung iba niyang mga bunga. Yun lang po mga kabisyo at mag-iingat po ang bawat isa sa ating pagpapasko na. Ramdam na natin ang simoy ng hangin, sabi nga po, at namalapit na ang ating Presto. So, advance Merry Christmas na rin po sa bawat isa. So, keep on subscribing my channel. Salamat po sa inyong lahat. Tinatanong ko po ito ng isang utang na loob. Thank you.